O dakila naming Diyos, amang banal, makapangyarihan sa lahat, aming pinamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. So nadalangin na ay magulang sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Misa na mahal na Panginoon. Taos puso, mahal na Panginoon. Aming pasasalamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Na muli, mahal na narito kami sa iyong balagawain, mahal na Panginoon, upang papurihan ka. Pasalamatan ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Narito, mahal na Panginoon. Hallelujah pong puso, mahal na Panginoon. Pasasalamat sa iyong matamis, mahal na presensya, mahal na Panginoon, ay pinapadama sa amin, mahal na Panginoon, sa pagkilo sa aming kalagitnaan. Salamat, mahal na Panginoon, sa paglangis sa bawat yugto na balagawain, mahal na Panginoon. At narito kami ang banal sa pinakamahalagang bahagi na yung balagawain, mahal na Panginoon, at pagkikinig, pag-aaral ng iyong banal salita. Bisa na magbalabuksan po ang aming puso, isipan, mahal na Panginoon. Bigyan kami ng karunungan, kaunawaan. Hallelujah, mahal na Panginoon, sa ibang lingkod, gamitin niyo lamang, mahal na Panginoon, maging daluyang pagpapalang espiritual. Sa ganakin, mahal na Panginoon, wala pong kayanan, mahal na Panginoon, manguna, mahal na Panginoon, sa oras na ito, Diyos, at pakisaway niyo po, mahal na Panginoon, manguring hadlang sa aming kalagitnaan. Sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, the most of hindrances, power of darkness, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ating palakpakan, ating pinakamamahal na Panginoon. Glory to God. The highest praise, glory, honor, majesty belong to our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. We give double honor, respect to all beloved. Perish in the Lord. Hallelujah. At ating pong inaalala, mga kapatid, sinasariwa ang kanila pong mga pangangaral, ang turo ng ating butimal na pastor, beloved assistant pastor, praise God, at greetings to all beloved Almeda family, praise God, to our beloved ordained preacher and his family, glory to God, sa mga beloved workers, beloved choir, beloved musician, sa inyo po mga minamahal, praise God, mapagpalang gabi mga kapatid, praise God. Purihin nating pinakamamahal na Panginoon. Tayo naman mga minamahal, narito po sa pinakamahalagang bahagi ng banal gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, praise God. Ating buksan mga minamahal ang ating mga Biblia. Dito po mga kapatid sa aklat ng Philippians, dito po sa 3, talata po mga minamahal ay 14. Sabi dito mga minamahal, 3:14 ng Pilipos, nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Praise God. Pamagatan natin mga minamahal, ating pag-aralan, the mark for the prize. Sabi dito sa English, mga kapatid, I press toward the mark for the prize of the high calling of God and Christ Jesus. Praise God. Hallelujah. Minsan nating palakpakan ating pinakamamahal na Panginoon. Mula nung makilala mga kapatid ni Apostol Pablo ang ating mahal na Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, ako'y nagtutumulin sa hangganan sa gantimpala. Kaya mga kapatid, mula mo naman po na makilala ng ating magulang sa mahal na Panginoon, ating beloved honorable pastor, kung napapansin natin mga minamahal yung kanilang mga pangangaral, mostly mga kapatid, ang kanilang pangangaral, napakalapit na ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Di ba mga minamahal? Sino po yung mga nanonood ng preaching ng ating mahal na pastor? Kadalasan mga kapatid na kanyang pangangaral, kaligtasan mga minamahal, magpakainit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yan mga kapatid, ang kanya po mga pangangaral, mga minamahal. Dahil ang sabi ng ating magulang sa mahal na Panginoon, kung tayo po'y mag-init na maglingkod sa ating mahal na Panginoon, magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Praise God. Purihin nating dakilang Diyos.
Ang sabi pa dito mga minamahal sa 3:20 ng Pilipos, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit at mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Hallelujah. Yan, ang ating pagkamamamayan mga minamahal. For our conversation is in heaven. Yung ating citizenship, mga kapatid. Hindi na po dito mga minamahal sa lupa. Kaya tayo po daw dito mga kapatid ay mga manlalakbay. Amen? No? Mga estranghero, mga minamahal. Hindi tayo taga rito mga kapatid sa sanlibutan ito. Tandaan natin mga kapatid, mula nung tayo po ay tinawag ng ating mahal na Panginoon, inilipat na tayo ng Diyos. Mula doon mga minamahal sa kamatayan, inilipat na tayo sa buhay. Kaya tayo po mga kapatid, tagalangit na po, hindi na tayo taga rito sa lupa. Praise God. Dahil mga minamahal yung tagalupa. Ano po ang ginagawa mga minamahal ng tagalupa? Katulad nung ating napag-aralan nung Sunday, na ang tagalangit mga minamahal, kailangan lumakad ayon sa Espiritu. O yung tagalupa, ano pong ginagawa nila? Puro mga makasanglibutan. Ayon mga minamahal sa lakad ng sanglibutan. Ayon mga minamahal sa mga tradisyon ng sanlibutan. Yun po ang ginagawa nila. O yung mga tagalangit, mga kapatid, ano po ang ginagawa ng mga tagalangit? Yung kalooban ng Diyos, mga minamahal. Amen? Ano pa sabi dito mga kapatid? Sa verse 7, taas natin hanggang 10. Sa Pilipos 3:7 hanggang 10. Gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan, dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Sa verse 9, at ako'y nasumpungan sa Kanya na walang katwiran sa aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katwiran ng buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Yan po mga minamahal. Ang ginawa ni Apostol Pablo, inari niyang kalugihan. Yung lahat ng pakinabang mga kapatid, iniwanan niya mga minamahal yung pakinabang sa kanya. Wala na siyang katwiran sa kanyang sarili, kundi ang katwiran niya ayon sa pananampalataya. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Iyan po mga minamahal, yung sinundan ng ating magulang sa Panginoon. Nung kanya po mga minamahal nakilala ang ating dakilang Diyos, iniwanan niya mga minamahal yung kanyang pagiging politisyan. Iniwanan niya mga minamahal yung pagmimina ng ginto, mga kapatid. Tinalikuran niya mga minamahal yung kayamanan. Nagtiis ang ating magulang sa Panginoon for how many years? Mga minamahal, halos walang makain. Yung kanilang mga anak, mga minamahal, halos walang makain. Pero tiniis ng ating magulang sa Panginoon, alang-alang sa pagtawag ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Di ba mga kapatid, napakagandang halimbawa. Na ang sabi mo minamahal sa verse 10, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli
at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Yan, mga minamahal. Yan daw po yung magiging ugali ng mga Kristiyano. No? Na sila po ay patay na sa kanilang mga sarili. Hindi na ang nabubuhay, mga minamahal, sa kanilang sarili, kundi ang nabubuhay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Diba? Kaya mga minamahal, pansinin natin dito sa ating lugar. Noong mga nakaraang mga taon, mga minamahal, mga 1990s, dumating ang mga 2000, mga minamahal, hanggang mga 2010, mga ganyan. Halos mga kapatid, bihira lang po ang nagpapahalaga. Dahil po mga minamahal sa mga pagsubok, grabe mga kapatid, ang dinaanan ng mga kapatiran, mga Kristiyano, na paglilinis ng ating mahal na Panginoon, yung pagtutuwid ng ating mahal na Panginoon. Grabe mga minamahal, pero salamat sa ating dakilang Diyos. Dahil kailanman hindi tayo pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi tayo pinabayaan mga minamahal. Dahil alam ng ating mahal na Panginoon na kung tayo po'y pinili niya, pinili niya. Ang ating dakilang Diyos, wala po mga minamahal. Walang sinasabing atrasan. Once na pinili ka, pinili ka. Hindi na yun magbabago. Amen. Kahit malugmok ka pa, madapa ka pa, how many times ka pang matisod, how many times kang manglamig, pag pinili ka ng mahal na Panginoon. Ibabalik ka at ibabalik ng ating dakilang Diyos. Amen? Dahil mga minamahal, wala pong Kristiyano na nung nakakilala sa mahal na Panginoon. Na siya po ay mainit na naglingkod sa Diyos at hindi po siya dadaan sa mga pagsubok. Kaya nga ito mga kapatid, itong ating paglilingkod, ito yung ating mga minamahal, pinaka-training. Dito makikita ng Diyos yung ating pagtalima, yung ating pagsunod mga minamahal sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi talaga tayo mga minamahal exempted sa mga pagsubok. Pero pag nalampasan natin ito mga minamahal ko, doon na natin maramdaman mga minamahal na ganito pala ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Purihin ating mahal na Panginoon. Ang sabi pa dito mga minamahal sa Mateo 16, talata ay 24 hanggang 26. Sabi dito mga minamahal sa 24, nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yan. Kaya mga minamahal, every one of us, meron tayong tinatawag na krus na kailangan nating pasanin mga minamahal. Hindi po ito literal. Hindi yung literal na krus na ilalagay natin sa ating mga balikat. Kundi ang ating pinapasan mga minamahal na krus, ito po yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. Yung problema mo sa pamilya, yung mag-uusig mo ng mga loved ones mo, yan ang mga krus. Yung pangangailangan mo sa araw-araw. Yan. Yung mga obligasyon natin sa buhay, obligasyon natin sa pamilya, mga minamahal, yung obligasyon natin sa gawain ng malapay noon, yan po mga pasanin, mga kapatid. Amen? Na hindi na po natin yan pwedeng tanggihan, mga minamahal. Ang paglilingkod natin sa malapay noon, wala na pong atrasan. Bagamat nadadapa tayo, mga minamahal, nanghihina, pero hindi na tayo dapat aatras. Kahit sabi nga ni paluway-luway, padhagos. Yaon ang satuyag, mahal na Diyos, mga minamahal. Amen? Kasi mga kapatid, no, habang tumatakas tayo,
Katulad mga kapatid ng isang lingkod ng Diyos, habang siya po ay tumatakas sa kalooban ng Diyos, ano po ang dumarating? Bagyo. Mga grabe mga minamahal, karamdaman, kahirapan, wala kang peace of mind, dahil tumatakas tayo sa kalooban ng Diyos. Pero pag nag-decide tayo mga kapatid na sundin ang kalooban ng Panginoon, magiging payapa po ang lahat. Amen! Yung mga nag-uusig sa iyo, papayapain yan ng Diyos. Yung mga lawas natin, mga minamahal na nagkukontra sa atin, papayapain yan ng Diyos. Lahat mga minamahal, maging yung mga sabi nga galit sa atin, papayapain na yan ng Diyos. Kapag nakita ng Panginoon na tayo po ay nagtutumulin patungo sa gantimpala, mga minamahal. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Oh. Ano po mga kapatid? Yung sinasabi kong mga minamahal na mga galaw ng sanlibutan o kaya yung mga nasa ng sanlibutan. Ano pong nilagay ng mga tao, mga minamahal sa isip ng mga tao? Kailangan mo mag-aral, makapagtapos ka ng pag-aaral para mayroon kang magandang kinabukasan. Diba? Tama naman mga minamahal. Ang problema lang, tinatalikuran yung paglilingkod dahil sa pag-aaral. Diba? Nakakalungkot mga minamahal, tinatalikuran yung pasanin niya sa gawain dahil sa pag-aaral. Pero mga minamahal, napakaswerte. Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos habang siya nag-aaral. Namalayan niya mga minamahal, nakapagtapos na siya. Namalayan niya mga kapatid, may trabaho na siya. Pero hindi siya tumigil sa kanyang paglilingkod. Anong sabi ng ating beloved Mama Dear? Once na tinawag ka na maging choir ka na habang buhay. Yan po mga kapatid. Hindi na nagbabago ang pagtawag ng ating mahal na Panginoon. Kung ano po yung gampanin natin mga kapatid sa Panginoon, dadagdagan na lang yan. Hindi yan babawasan. Kapag nakita ang ating katapatan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dadagdagan na lang yan mga minamahal. Kaya mga kapatid, kapag tayo po ay natutong sumunod, sa umpisa, mga minamahal, sa menyal-menyal, tagalinis, tagaayos ng mga upuan, mamamalayan mo, nandito ka na, ginagamit ka na. Umaawit ka na, ginagamit ka na sa pulpito, dahil nakita ng Diyos na ikaw ay karapat-dapat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito God. Sabi mga minamahal dito sa verse 25, sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, mawawala nito. At ang sino man mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, makakasumpong niyaon. Oh. Makakasumpong eh. Oh, kaya sabi ng isang Kristiyano, nga brad, dahil ka ngayon mag-volunteer sa Manila, tamatisod ka ngayon duman. Oh. Diba? Nagtatawaan ng ma-discourage, mga minamahal yung tao, mga kapatid. Ibig sabihin niya, mabuti yan. Magandang yan, kaisipan. Makakatulong ka sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ha? Makakatulong ka. Mag-pray ka na ikaw ay palakasin. Mag-pray ka na ikaw ay ingatan. Diba? Napakaganda mga minamahal. Na tayo po mga kapatid ay pinapalakas. Pero kung tayo po ay dinidiscourage mga minamahal, marahil hindi po yan galing sa ating Panginoon. Diba? Kung dinidiscourage tayo, na huwag ka na magpakainit, huwag ka na mag-choir, magbumaba ka na, tumalikod ka na sa tungkulin mo, manglamig ka na, gayahin mo na si ganito. Yan. Galing po yan sa kaaway. Dinidiscourage tayo. Ayaw nating pasanin yung krus. Ayaw natin mga minamahal sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Bible,
Kapag inibig natin ang ating buhay, mawawalan tayo. Ngunit kung mawalan tayo ng buhay, mga minamahal, dahil sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, magkakaroon tayo, mga kapatid, ng buhay na walang hanggan. Yan. Yan po, mga minamahal, yung turo ng ating beloved parents in the Lord. Sabi ng ating beloved parents in the Lord, bakit matatakot kang mamatay? Ang ating kamatayan, yan ang ating tagumpay. Bakit natatakot kang maglingkod? Nalulugod ang Diyos pag tayo'y naglilingkod sa Kanya. Kaya sabi ng ating magulang sa Panginoon, wala siyang kinakatakutan. Kahit libo, milyon na demonyo, hindi natakot ang ating mahal na pastor. Dahil alam niya, kasama niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Diba? Sabi nga ng mga hindi mananampalataya, ano bang gagawin niyang pastor niyo doon sa sa mga Abu Sayyaf? Magpaano siya doon? Magpapasikat? Maging yung mga minamahal, yung mga militar. Wag ka nang tumuloy doon. Anong lugar yun? Mapanganib na lugar. Pero nung sabi na ating mahal na pastor, hindi ako, kundi ang Diyos ang nagsabi. Diba? Hindi kalooban ko, kundi kalooban ng Diyos. Na pumunta kami doon para ipag-pray namin ang mga foreign hostages para sila'y makalaya, para makita ng buong mundo na ang Diyos na aming sinasampalatayanan ay totoo at buhay, makapangyarihan. Amen? Oh. Kung hindi po yung mga minamahal tinuloy ng ating magulang sa Panginoon, yung mission na yon. Kung hindi niya minamahal pinasan yung krus na pinapapasan sa kanya ng Panginoon, wala tayong isi-celebrate na Talipaw Peace Mission. Hindi makilala ang Jesus Miracle Crusade sa buong mundo. Na ang Diyos dito sa Pilipinas, ang ating mahal na pastor dito sa Pilipinas, siya ay man of God, prophet of God. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya maminamal, kahit yung mga Muslim, naniwala sila na ang Diyos ng ating mahal na pastor ay totoo. Hindi nila kaya, mga kapatid. Ang kanilang mga armas, baliwala. Ang kanilang mga baril, baliwala. Hindi nila kayang takutin ang man of God. Bakit maminamahal? Fully surrender ang ating mahal na pastor. Isinuko niya na ang kanyang buhay sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi mga kapatid, wala sino man makagagalaw. Ang iyong makaaway, magtatakbuhan sa takot. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Amen. Ito mga kapatid, ang sabi dito mga minamahal, malapit na po tayo. Sa Hebreo mga minamahal, o kaya dito sa Pilipos, balik tayo. Sa Pilipos 3, talata ay 17 hanggang 19. Mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin. Tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Yan. Sa verse 18, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo, na ngayon ay sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Yan. Maraming mga minamahal, maraming gawain. Dito sa Pilipinas, napakaraming mga tao, mga minamahal na nagsasa Diyos. Pero ano pong sabi ni Pablo sa kanila? Sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Bakit mga minamahal? Sa verse 19, na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Anong gawain? Ang mga nag-iisip ng mga bagay sa lupa. Napakaraming fellowship. Anong ginagawa nila sa mga worker? Nagtitinda, naghahanap buhay para sa kanilang pastor. O dito,
Thousand of workers, mga minamahal. Walang trabaho. Sa labas, walang hanap buhay sa labas. Hindi pinagninegosyo ng ating magulang sa Panginoon. Ano pong itinuturo? Panalangin at pag-aayuno. God will supply all your needs. Oh. Sino yung makaaway, mga kapatid, ng krus? Itong mga nangangaral na mga sinasabi sila ang nasa katotohanan, sinasabi sila yung appointed na sila ng Diyos. Yung may nagsasabi pa nga, sila na yung Diyos. Pero anong ginagawa nila? Ang kanilang Diyos, ang kanilang tiyan. Bakit? Nagpapayaman, hindi nag-aayuno. Pinagninegosyo yung kanilang mga manggagawa. Kaya ito yung sinasabi ni Pablo, silang kaaway ng krus ni Kristo. Hindi sila mga totoo. Ang mga tunay, mga minamahal, yung buong puso ang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan po yung mga beloved workers, pumasok bilang mga manggagawa na walang pinirmahan na kontrata. By faith. Oh. By faith, mga minamahal. Pag walang makain, fasting. Pagka-fasting, walang breakan, fasting pa rin. Gaano, mga kapatid, bakit natin nagawa yung ganun? Alang-alang sa kaligtasan, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya sabi ng ating beloved parents in the Lord, magtiis lang tayo, mga kapatid. Itong paghihirap natin, papalitan ito ng Diyos ng kasaganaan. Tingnan niyo po ngayon. Dito sa Bicol, mga minamahal, grabe dinanas namin noon na hirap. Lalo na po yung mga nauna pa sa akin noon na mga manggagawa. Napakaraming hirap ang dinanas. Pero ngayon, mga kapatid, hindi na po naranasan ng mga sumunod na mga manggagawa. Yung dinanas ng mga manggagawa noon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Noon, mga minamahal, kakaunting kanin, gagawing lugaw. Napakaraming sabaw. Kunting bigas. Isang kalderong sabaw. O ngayon, pansinin nyo, tinatapo na lang yung mga pagkain. Dahil hindi na kayang ubusin. Diba? Gaano kabuti ang Diyos? Nakita na natin, mga minamahal, kung ano ang eksaktong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Susundan na lang po natin. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Hindi na tayo mangangapa. Hindi na tayo mag-experiment. Susundan na lang natin. Ito ang ginawa ng beloved parents in the Lord. Ito yung mga ginawa ng mga lingkod ng Panginoon. Ito ang dapat kong sundan. Dito ako pagpapalain. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ito pang minamahal. Sabi dito sa last verse natin. Hebreo 12. 1:12 hanggang 2. Kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasala ang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Praise the Lord. May dalawang tinatawag na pasanin. Ano po yun? Spiritual na pasanin, karnal na pasanin. Yan, ito ang sinasabi ni Pablo. Itabi mo yun, mga karnal, na mga pasanin mo sa buhay. Ay, hindi ko magagawa yan kasi may trabaho ako. Ay, hindi ko pwede ganyan, hindi ko pwedeng maging ganyan kasi
may trabaho ako. Yun ang tinatawag na pasanin sa sanlibutan. Ayaw natin pasanin yung pang-espiritual dahil may pasanin tayo sa sanlibutan. Ano sabi ni Pablo? Itabi mo yan. Yung pasan na yan, itabi mo yan. At ikaw ay sumunod. Takbuhin mong may pagtitiis. Ang takbuhin inilagay sa iyong harapan ng ating Panginoon. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Amen. Tingnan niyo po mga minamahal. Sa isang lugar, sabi niya, mahal na Panginoon. Then nagtatrabaho siya sa government. Gusto ko mag-fasting. Pero may trabaho ako. Ikaw ang gumawa ng paraan. Anong ginawa ng paraan ng Diyos para makapasting siya? Nagkasakit siya. Nung magkasakit siya, may tinatawag na sick leave. Mag-leave siya ng 2 linggo. 3 linggo. Sabi niya, mahal na Panginoon, salamat sa binigay mo sa akin. Dahil yung desire niya na makapag-ayuno, hindi siya makapag-ayuno dahil may trabaho siya. Gumawa ng paraan ang Diyos. Diba? Nakapag-ayuno siya, may sahod pa siya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan mga minamahal ang sinasabi sa Bible. Na ang Diyos ang gumagawa. Siya ang sumasakdal sa ating pananampalataya. Kaya sabi dito, looking unto Jesus is the author and the finisher of our faith. Kaya nga po mga minamahal, lahat po na ating desisyon, isangguni natin lahat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat po napapuri, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Mawit tayo mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Awitin natin mga minamahal. I give myself away. Praise God. Hallelujah. Give myself away. Hallelujah. I give myself away so you can use me. I give myself away. Hallelujah. I give myself away so you can use me. Here I am. Here I stand. Lord, my life is in your hands. Lord, I'm longing to see your desires revealed in me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Take my heart, take my life as a living sacrifice. All my dreams, all my plans, Lord, I place them in your hands. I give myself away. I give myself away so you can
life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. I give myself away. Hallelujah. I give myself away. Can use me. I give myself. My life is to you. I give myself away. So you can use me. I give myself away. Hallelujah. To you, give myself away. Can you give myself away? I give myself away so you can use me. Hallelujah. Tayo manalangin, mga minamahal. Ulang lang Diyos, so manalangin. So nadalangin lang ay magulang sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Narito po, mahal na Panginoon, ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Ano man po, mahal na Panginoon, kalang mga kahilingan, mahal na Panginoon. Ano man po, kalang mga desire, mahal na Panginoon, mga prayer request, unspoken request, mahal na. Hallelujah. Pagkalumala, Panginoon, sa malang kaparaanan, mahal na Panginoon. Kayo po, mahal na Panginoon, gumawa ng kaparaanan, mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga prayer na ang beloved brethren, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kayo po, mahal na Panginoon, magbigay ng kasagutan, mahal na Panginoon. Sa mga problema, mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, sa mga trials, sa mga karamdaman, mahal na Panginoon. Nasa iyo lahat ang kasagutan ng mga banal. Hallelujah. Dagdagan niyo po, mahal na Panginoon, ang aming pananampalataya. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Lalo pa kami magpakainit, mahal na Panginoon, makasunod sa iyo, mahal na kalooban. Hallelujah. Dahil napakalapit na, mahal na Panginoon, yung pagbabalik ang mga banal. Dalangin namin kalakasan, mahal na Panginoon, beloved children, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sampu na beloved Almeida family, ang mga beloved workers, mahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat ng mga beloved brethren, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy bigay ang kalakasan ng banal. Dagdagan niyo po, mahal na Panginoon. May gagamitin sa mga gawain, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa lumalago, lumalawak na yung mga gawain, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kayo po, mahal na Panginoon, maglagay ang mga katuwang, kabalikat, mahal na Panginoon, sa mga gawain ng banal. Hallelujah. Hallelujah. Provide niyo po, mahal na Panginoon, lahat ng mga pangangailangan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Hallelujah, lalo na po, mahal na Panginoon, sa banal na iglesia, mahal na Panginoon. Hallelujah, dalangin namin, Lugad. Sa nalalapit, mahal na Panginoon. Hallelujah. 51st anniversary, mahal na Panginoon, sa dago ng Central Church. Hallelujah, mahal na Panginoon, kayo po provide lahat ng pangailangan, mahal na Panginoon. Hallelujah, mga volunteers, mahal na Panginoon. Mga pinansyal na pangailangan, mahal na Panginoon. Gamitin niyo po mga kapatiran, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maging matagumpay, mahal na Panginoon. Hallelujah, yung mga gawain, mahal na Panginoon. Hallelujah, mga nag-aayon, bigyan po ng kalakasan ng mga banal. Alisin niyo po mga dalang, mahal na Panginoon. Tugunin po ang mga panalangin, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa unang dalangin, beloved Pastor, sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Sa unang dalangin, beloved Pastor,
Hallelujah, sama-sama namin pinapalaya, sinasaway, lahat ng mga nimuyuhan lang. Mga masamang espiritu, mga karamdaman, hallelujah, cancer, diabetes, lahat ng uring karamdaman, hallelujah, hika, ubo, sipon, trangkaso lang natin. Lumaya sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, hallelujah. Sakit sa baga, sakit sa atay, sakit sa abdo, lahat ng uring karamdaman, goit, rayuma, arthritis, cast out, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, problem be solved, in Jesus' name, sickness, disease, be healed in Jesus' name, amen and amen, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Lord to God, tayo maminamahal, buong puso magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Let us now jump, maminamahal, and shout, hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay tayo mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ating ipalakpak, ating makamay sa ating magting so much. Jesus, I love you, my Jesus. I love you, my Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Isa pa pong masiglang palakpak, mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong God. Lahat po na papuri at pasalamat sa ating dakilang Diyos.